Bakit nga ba ako nagpunta dito sa Hong Kong? Una, gusto kong ma-experience mag-solo travel at mag-DIY. Yun talagang pinaka-purpose ko. Gusto kong matutunan sa sarili kong sikap at sa sarili kong ano, understanding paano mag-maneuver ng isang solo travel na DIY. So, uh, I'm very thankful naman na naging maayos lahat. At the same time, matiwasay akong nakauwi, matiwasay akong nakarating, at lahat naging maayos. At itong DIY travel ko dito sa Hong Kong, talagang ano to ah budgeted. I try talaga na hindi to spend much. Gusto ko yung hanggang saan ang kakayanin kong tipirin sarili ko para sa mga susunod na travel ko, maging guide siya sa kung ano ang dapat kong gawin na pagtitipid. So, I'm glad na na-manage ko yon in a way na hindi ko naman sobrang tinipid yung travel, pero nakatipid ako in a sense. Pero para sa akin kasi pag ang pagte-travel kasi o pagha-holiday ay dapat hindi mo tinitipid kasi ang pagkakaroon ng travel or pagha-holiday or pag pupunta sa ibang bansa o lugar, isang experience yon at isang learning yon. At ang learnings na ganun usually ay expensive to make it para masabi natin na worth yung travel mo. Kasi sa totoo lang, pag nagtitipid ako, katulad nito, nagtitipid ako, madami akong mga konsiderasyon na talagang mahirap tanggapin bakit ako sa ganito nag-book ng tirahan, bakit ako nagtsatsagang maglakad dito, lakad doon. But in a, sa ganung paraan, parang nahahumble din ako at the same time, natututo ako paano talaga mag-travel na mag-isa. Why ako na-humbled? Na-humbled kasi ako dahil, ay, kaya ko pala. Ay, pupwede pala. Doable pala. Ay, ako lang pala ang nagbibigay sa sarili ko ng wall o limitation. Mayroon pa pala akong magagawa sa edad kong ito. Sa edad kong itong 50 na. So, I'm glad in a sense na nagagawa ko pa rin ito sa edad kong ito. At yan naman din isa rin sa mga purpose ko na gawin yan habang kaya ko pang maglakad. Sabi ko, pag hindi ko na kaya maglakad, that's the problem na. So, hanggat kaya, gumawa ng experience na pwedeng expensive experience, pwedeng expensive learning, pero worth naman na balik-balikan mo. Pwede ring mura siyang experience, mura din siyang learning, pero madami ka ring na madami ka ring pwedeng balik-balikan sa mga budgeted na travel mo, like what I am doing right now here in Hong Kong. Gagawin ko pa ba uli ito? Pero siguro oo, gagawin ko pa rin uli magtipid sa mga susunod kong travel. Pero hindi lahat ng travel ko. Pipiliin ko. Siguro kung Asian travel, kaya, doable yon. Ayun, kung mag-Europe ako, sisiguraduhin ko hindi ako magtitipid. Kasi una, expensive na yung pamasahe. So, nandun ka na sa nag-uumpisa ka na na expensive yung yung ginagawa mo. Itudo mo na. Kumbaga sa ano, wala nang lingunan. Go for it. Kasi kung hindi magiging sulit yung magiging experience mo pagdating sa ganon. Kung magpupunta ako ng Europe. Kasi I'm planning talaga to go in Europe and
puntahan yung 29 European country as soon as possible na kaya ko pang lumakad, magpuyat, at lahat-lahat ng gano'n. Kasi sa totoo lang, sa Asia, mura talaga mag-travel dito sa Asia kasi malapit lang sa atin. Pangalawa, madaming sale na offer ang mga airline, especially yung mga budget airline natin, na talagang like I have an itinerary na sa Hong Kong, sa Singapore, after this Hong Kong, this March, mura din yung nakuha kong ticket, mura din yung nakuha kong tirahan. Ito naman, yung tirahan niya hindi hindi katulad dito sa Hong Kong na sobrang budgeted. Ito talagang hotel na, hindi na hostel. Kasi dito hostel to eh. Ito hotel talaga. Although, hindi pa rin ako gumastos eh. Kung itong Hong Kong, ang gastos ko mga 10,000 hanggang 12,000, the most na yon sagad. Ito namang Singapore ko, ang budget ko, the most hanggang 15,000. Oo, pero maganda na yung hotel na nakuha ko. Kasi ang maganda nito, nakakuha din ako ng murang ticket. Kasi binook ko to yung mga 4 months ago, bago ang travel ko. Halos sabay-sabay kong ibinook yun eh. Basta nagpunta lang ako sa airline, website ng airline at nagbook na ako. Yun na lang ginawa ko. Then sa mga hotels ko naman, usually naghahanap ako doon sa malapit. Gusto ko kasi pag nag-travel ako, yung malapit sa mga train. Katulad sa dito sa Hong Kong, paglabas ng train, nandyan na yung accommodation ko. Like in Singapore, ganun din. Paglabas ko, a few meters na lang, andyan na rin yung Singapore accommodation ko. Yun ang gusto kong mga accommodation. Hindi siya sobrang expensive, pero madali kang makarating. Kasi ang style ko kasi pag nagtra-travel, after ko gusto ko mapunta muna sa hotel. Ilagay lahat ng mga gamit ko. Katulad dito, yung Hong Kong, dumating ako gabi na. So, pagkadating ko, inilapag ko yung mga gamit ko, sinecured ko lang, then lumabas na ako. In-enjoy ko na yung night vibe nung, nung Hong Kong. Doon mo nakita talaga yung mga ilaw, magagandang madaming tao kahit sa ganung oras na. Ganun ang gusto ko. Sa Singapore din, kung gabi man ang dating ko, ganun din. Kaagad ko i-explore yung lugar. Then, kasi ayaw kong sayangin yung time. Dahil short lang eh. Mga short, mga 3 days lang, 4 days. Usually, yun lang ang gusto ko. Kasi ayaw ko rin magtagal sa isang lugar. Dahil, wala ka na rin gagawin eh pag tumagal ka eh. Ang style kasi dyan, pag maikli yung short period ang mo, so ang gagawin mo, sasagarin mo yung sarili mo. Oo, sasagarin mo lahat-lahat. Pupuntahan mo na kasi naghahabol ka ng time. Pero kung malaki yung space ng time mo, usually tatamarin ka magpunta doon. So, ang tendency, hindi mo na rin na mapupuntahan. Kasi nga, iniisip mo, matagal pa ako dito, ilang araw pa ako dito. So, sayang. Ako, ayun.